masaya. Ganyan. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, so diretso na po tayo. Tayo po yung manalangin sa Kaya Panginoong Jesus, salamat po sa oras na ito. Lord God, sa privilege, Panginoon, na makinig ka ng Panginoon ng salita. Lord God, kailangan po namin ng banal na Espiritu, Panginoon, umalaw, umiko ng bawat puso, Panginoon. Bigyan po kami, Panginoon, ng punuwaan ng salita, Panginoon. At Lord, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, mga tanong po ito, may mga tanong po dito na minsan posible na ating tinatanong sa ating mga sarili, mga minamahal, mga kapatid. Posible nga bang sisibol ang kabutihan sa puso ng isang tao? Mga katanungan. Posible nga rin bang sisibol ang kabutihan sa loob ng ikan, sa loob ng sa ikan po? At posible nga rin bang magkaroon ng pagbabago na kahit isang tao ay labas-pasok sa kulungan? Posible nga rin bang ang liwanag sa kabila ng dilim, may liwanag sa kabila ng dilim? Hallelujah. So, abang magpapatuloy po tayo, kung gusto mo lang ibahagi sa inyong mga kapatid. Isang patutuo na totoong buhay talaga. Sa buhay ni Kuya Nestor Kilat, na ngayon pastor na po, nagaling po dyan, galing po sa kulungan. Hallelujah. Isang patutuo, pinidyo pa ito sa I Listen na in-interview po ni Miss Karen David, at nilagyan pa sa movie. Habang pinapakinggan po itong testimony niya, po pinapaluha dahil kasi ang mga tanong na sinabi ko kanina, yun ang mga tanong. Minsan, may katanungan tayo bakit nangyayari sa ating mga ito, mga bagay-bagay po na minsan mga inosente na napapahamak din. Pero gusto kong ibahagi itong testimony na ito, totoong buhay talaga. Totoong buhay talaga sa pangalan nito si Kuya Nestor Kilat, Pastor Nestor Kilat. So, kasi may nakakalam din sa inyo niyan kasi last 2014 lang po siya nakalaya. According to his testimony sa kanyang pagtotoo. So, ang buhay niya, natuto siyang magnakaw, magdukot at maglinlang para mabuhay. At nakulong siya sa unang pagkakataon dahil sa pagnanakaw ng itlog. Itlog sa terminal ng bus, at nagawa niya ito para lang may, panlaman niya sa tiyan niya. So, maraming bisis din po siya nakulong at nakalaya si Kuya Nestor, Brother Nestor nito, hanggang sa isang kaso ng pagdurukot ang nagpatagal sa kanya sa loob ng kulungan. So, una ho siya si Pastor Nestor nung nakulong siya sa Mindanao, sa Zamboanga. At sa edad niya na 5 years old, doon po niya nakita ang isang trahedya sa kanyang buhay, na massacre po ang kanyang pamilya. Mismo po sa kanyang harapan, na binaril ang kanyang ama sa kanyang harapan. So, natakot siya. So, ang iniisip niya lang po ay tatakbo sa bahay nila at gusto niyang mayakap ang kanyang nanay at ang isang ate na kapatid. So, nung tumakbo siya sa bahay nila, pagbukas niya ng pinto, nakita niya yung nanay niya, naputas-putas na rin ang kanyang katawan at hati na rin ang katawan ng kanyang ate. So, talagang namasakit. So, natakot siya hanggang sa palaboy-laboy na siya. Tukat anong story short, palaboy-laboy siya. Wala siyang pamilya. Kasi naalaman niya lang na ang nagmasakal sa kanya, kumatay sa kanyang pamilya is mismong tiyuhin niya. Dahil lang sa away ng lupa. So, yun po. At tas palaboy-laboy siya, doon siya naunang nasangkot sa pagnanakaw ng itlog. Kaya sinabi ko kanina, sa bus, bata, wala siyang alam. Pag gutom talaga, gagawin mo lahat. Diba? So, hanggang sa naging lumaki siya, 9 years old yun ang unang according to him. Doon siya nasangkot na nakulong po ng 9 years old. So,
imposible po na makulong ang isang 9 years old kasi noong time na daw ngayon wala pang juvenile. So lahat halo-halo. So inihalo siya talaga sa mga matatanda sa kulungan. So dahil hindi kagaya ngayon sa ating panahon na meron na pong juvenile kapag may mga bata na gumawa, talaga buhay ng DSWD, isisipari talaga, di ba po? Pero sa kanya yung inihalo talaga. So lumaki, tapos panahon na ulit napunta sa Maynila, sumakay siya ng barko. Doon niya nakita doon siya nabuhay sa Maynila na talagang doon siya natuto, lumakit siya doon sa kalye, sa lansangan, at lahat ng bagay na masasamang bisyo ay sabi niya, nagawa niya ng lahat. So talagang lahat ng pagnanakaw, mastermind, mga professional, anong tawag na mandurukot na kahit po sa kanya sinabi, kahit nakalagay yung kwentas mo sa isang iglap lang, mawawala yan. Paglagay mo lang sa cellphone, sa paglapag mo lang ang cellphone mo, sa isang iglap lang, mawawala. So, ganun po katindi, talagang na-master niya po ang mga kasamaan na talagang ginagawa niya. Wala nga siya parang 5 years old, pero mo 5 years old, na wala talaga. Siya mismo nagpalaki sa kanyang sarili. So, pati manamakala siya, nalulong sa mga masasamang bisyo hanggang sa pagkakataon. So, sa pagkakataon, meron siyang nasangkot sa pagdurukot, at ang pagdurukot na ito, ginawa na isang sa restaurant, kumakain ng isang ali, na hindi niya namamalayan sa ali pala is attorney. So, tumakbo siya sa labas. Lumakad siya sa labas. Tapos may mga nagtitinda rin sa labas na nagbibiruan na, "Hoy, magnanakaw, sabi pa na magnanakaw na nagbibiruan lang sa mga nagtitinda lang sa kalye. Pero akala niya siya yung pinag-usapan kasi talaga magnanakaw siya. Pero tumakbo siya agad dahil sa sigaw na magnanakaw, tumakbo siya. So, nabalik sa kanya lahat ng mga, sabi niya sa taong bayan, kinuha siya, pinukbo, tapos responde ang mga polis, tapos nakuha nila yung bag, pinunta sa presinto, tapos doon nagkita nila isang baril na 9mm sa 100,000 na cash sa cellphone. Tapos nagpag-alaman na ang may-ari pala is isang attorney. So doon nilagyan na ng kinaso siya, tapos yung humawak pa ng judge is tiyuhin mismo ng kanyang ninakawan na attorney. So, napunta siya sa loob. So, dito nag-umpisa ang kanyang kalbaryo talaga. So, mga tanong po sa loob ng piitan, paano ba nga ba niya nahanap ang liwanag at pag-asa at pananampalataya sa Panginoon? So, hanggang according to him, sabi niya, ilang beses, 20 times na nakulong po Metro Manila na halos lahat po ata ng kulungan sa Metro Manila ay napasok niya po. Pero ito lang po na talagang nagpatagal sa kanyang ginawa, na talagang tumagal siya, na walang hearing, talagang nilagay. So, nakisali siya pa sa isang grupo sa loob. So, dahil kasali siya sa isang grupo na sinabi na siya ang pinakamababang posisyon sa grupo na yan. So, tinawag siyang buyonero. So, ano ba yung buyonero? Ilang po mga nakakaalam siguro sa inyo sa loob. Buyonero yung talaga po, siya ang naglilinis ng mga dumi. Na minsan talaga kung walang tubig doon is talagang doon na sila nagdudumi. Tapos siya ang naglilinis ng mga kalat. Tapos minsan pag may nagbibigay sa kanya ng pagkain, nakakalimutan niya lang po na hugasan yung kamay niya at pinupunas niya lang po sa kanyang damit at kinakain yung pagkain. So, tapos hindi siya nagpapalit mga taon po, hindi siya nagpapalit 2 years, sabi niya na wala siyang damit. Tapos hanggang doon, tapos may mga Kristiyano rin pumapasok doon na naghahayag ng salita ng Panginoon araw-araw at lagi-lagi po. Tapos doon siya kasi pag may mga pastor o mga Kristiyano na naghahayag ng salita ng Panginoon doon, is talagang nagagalit siya, ayaw niya makinig kasi dahil po sa kanyang experience, kung totoong may Diyos, bakit gano'n ang nangyari sa kanyang pamilya?
bakit nandun sa loob. So, yun ang nasa isip niya. So, talagang yung puso niya matigas, ayaw niya pakinggan. Tapos pinipiloso ko pa ang mga sinasabi ng mga nangangaral ng salita ng Panginoon sa kanya. So, one time, merong habang consistent po yung paghahayag ng salita ng Panginoon, one time talagang may doon siya na-extract sa kanyang isipan ng sinabi ng isang pastor na talagang ang Panginoon ay nagpapatawad na kahit gaano kabigat ang iyong kasalanan ay kayang patawarin ng Panginoon, kayang linisin ng Panginoon. Mga pagsubok na dumadaan is hindi tayo binibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Yun po ang sinabi ng isang preacher o pastor na nangangaral, pero pinipiloso po niya. Sabi niya sa kanyang isipan, kung ang Panginoon ay nagbibigay ng mga pagsubok na kakainin, kaya bakit yung kapatid ko na 9 years old, nakayanan niya ba yung pagsubok na yun? Anong nangyari? Namatay siya, yun ang talagang as in na talagang yung walang hindi nakabukas yung isipan niya, yung pandinig at saka yung puso talagang matigas. Hindi ayaw niya pakinggan ang salita ng Panginoon. Pero isang bagay na binanggit ng isang pastor na salita ng Panginoon sa salita ng Panginoon sa Ezekiel, makikita natin sa Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27, kung kaya kong ilagay ng ating projectionist. So sabi niya po sa Ezekiel kapitulo 36 versikulo 26 at 27, sabi po, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin niyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ang espiritu ng hindi pa pala yun. Yung Isaiah 1:18, yung sinabi niya, Isaiah chapter 1 verse 18. Sinabi ng Panginoon, halik kayo, pag-usapan natin ito. Gaano man kabigat ang inyong kasalanan at kahit ito'y matingkad na pula, ito'y aking papuputihin. So, yun po ang tumatak sa kanyang isipan na sinabi ng isang pastor. Tapos pag tingin niya sa kanyang sarili, literal naman na talagang magdubi siya kasi hindi siya nagpapalit. Tapos pag tingala niya, hindi niya namalayan, lumuluhan na pala siya. Lumuluhan na siya. So, pag tingala niya sa taas, lumuha siya at sinabi niya, Panginoon, kung totoo ka na talaga, kung may Diyos na talaga, baka naman pwede mo kaibiganin. Yun po ang kanyang dalangin. Simpleng dalangin, Panginoon, baka naman kung totoo ka, baka naman pwede mo akong kaibiganin. Yun lang po ang kanyang binanggit. Tapos, pagkatapos nun, sumunod na araw, alam mo yun, at lumuluha siya. Tapos pagkalipas na ng ilang araw, may nagbigay sa kanya ng damit. So, ang nagbigay sa kanya ng damit is kasama niya sa loob na bigay din. Tapos sabi niya sa isip niya, hindi siya naniniwala na bigay ng Panginoon yun. Kasi sabi niya, baka tsamba lang ito kasi naawa lang sa akin kaya binigyan. Pagkasunod ng ilang araw, ganoon na naman, may pagkain na binigay sa kanya. Tapos, yun na, nag-i-start na siyang, bumibigay na kanyang puso. So, nag-i-start na siyang, so, Panginoon, kung gusto kitang makilala, at turuan mo, ako yun po ang kanyang panalangin. Tapos, alam niyo po, may nakita siyang Bible sa kanyang kasamahan. Doon po nag-umpisa ang kanyang pagbabasa, pero hindi siya marunong kasi hindi siya nag-aral. Nagpaturo siya sa mga kasamahan niya sa loob hanggang sa tayo lang ba ang walang bagyo? Ayan. anong ginagawa ni Winston doon?
sa Manilo, nagbabasa ng Bible, tapos binigyan siya ng officer na, huwag niyong pakialaman si Nestor. Pag nagbabasa siya ng Bible, huwag niyong pakialaman, huwag niyong bibigyan ng trabaho. Yun po ang privilege na binigay ng Panginoon sa kanya. So, instead na nagulat din siya kasi bakit gano'n? Kung ano ang sasabihin ni Nestor sa inyo, pakikinggan niyo, yun po ang sinabi ng isang officer. So, doon nag-start, nag-ano siya, namamanga siya, bakit ganun? So, yun ang naging start ng kanyang buhay. Tapos, yung panalangin niya na gusto nang makilala pa noon, nagkaroon siya ng hearing. Tapos, nung pumunta po sa korte, tumayo po siya, sabi niya, na inaamin ko po na meron akong mga kasalanan. Sa judge, tipo ng lawyer na dinaaman niya, tapos nandun ng lawyer. At sa lawyer din sinabi niya na inaamin ko po na nung nagawa ko po yun, alipin pa ako sa Satanas at yun, sabi niya, lumaki ako sa kali, yun na po ang aking hanap buhay, sabi niya. Tapos kung ano man po may papataw na parusa, ay tatanggapin ko po, sabi niya sa mismo sa korte, doon sa korte. Tapos sabi po ng isang judge, at sabi niya, itong judge na ito talagang napaka-stricto. Kung talagang umamin ka, talagang papatawan ka talaga ng totoong ng penalty ng ginawa mo. Pero yung judge na ito, sabi niya, kung ang Diyos nagpapatawad, bakit ako hindi? Yun ang po ang lumabas ng bibig ng judge. Tapos, sabi niya, absuelto na yung kaso niya. Makakalaya ka na, sabi po. Tapos, sabi niya lumingon ulit siya sa attorney, sabi niya, nagpasensya rin. Sabi ng attorney na babae na tinakawan niya, makakalaya ka na. Kung lalabas, kung makakalaya ka, kontakin mo ako, binigyan siya ng foreign card, tutulungan kitang magkaroon ng trabaho. Ano po yun ang privilegyo? Hallelujah. So, umuwi siya, pumasok siya sa kulungan, bumalik na siya. Tapos nung bumalik po siya sa kulungan, nakita na yung isang BGMP officer na lumuluha. Tapos sabi niya, lumuluha kung, bakit po siya? Sabi ng isang BGMP officer, grabe, Nestor, napakabuti ang Panginoon. Hindi niya maintindihan kung bakit. Tapos may hawak siyang release order, ito, makakalaya ka na. Binigyan po siya ng release order, nakalaya na po siya. So, makikita po natin ang, alam mo yun, yung galaw ng Panginoon. So, nung pinapakinggan ko, lumulungan ng aking mata kasi talagang very powerful yung testimony. Isang patotoo ng tunay na buhay ang ating Diyos. Amen. Ano po ang ating magpupulot na, ano po ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang, sa testimony na ito, sa kanyang mga salita. Una po ang ating mapatutunan dito is, ang Diyos lamang ang may kapangyarihan pagungin ang pusong matigas at gawing pusong masunurin. Amen. Hallelujah. So, nung lumaya ko si Kuya Nestor, naging pastor ko siya. So, may natutuwa po nung sinabi ni Pastor kanina Glenda na paglabas niyo magiging pastor din, maraming gustong, alam mo yun, kailangan na trabaho ng Panginoon at lalabas po kayo ng pastor. So, praise the Lord. Isa pong karangalan na magiging pastor at maghayag ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ito po, mga minamahal namin na kapatid, ang una pong matututunan natin, ano ang sinasabi ng Panginoon sa testimony niyo, patutuon na yun. Sa kanyang mga salita, ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan na tawagin ang pusong matigas at gawing pusong masunurin na kahit gaano po katigas ng ating puso dahil po sa ating naranasan o dahil po sa resulta ng mga pangyayari sa ating buhay sa labas, na kahit minsan, kahit wala kang kasalanan ay nasasangkot ka sa mga bagay-bagay na hindi mo nagawa. Amen. Pero yun, nagkakaroon talaga ng, alam mo yun, ng paglayo sa Panginoon. So, talagang makikita mo natin si Pastor Nestor, hindi pa Pastor, talagang matigas ng puso. Pero ang salita ng Panginoon, ang Panginoon lamang ang may kapangyarihan na baguhin ang puso ng isang tao. Puso na matigas at gawing puso masunurin. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos ng buhay. So sa Ezekiel, makikita mo natin sa kanyang salita sa Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 26 hanggang 27, sabi niya po,
bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Yun po ang sabi ng Panginoon. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin ko pusong masunurin. Hallelujah. At bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ang Panginoon naman po ang nakakagawa ng mga kapatid. Hallelujah. So pangalawa po na ating matututunan dito is ang sinasabi ng Panginoon is sa Diyos lamang ang kapahingahan. Sa Diyos lamang may kapahingahan, mga kapatid. Sabi po ng salita ng Panginoon sa Matthew 11, versikulo 28, sabi po ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang na bibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So, sa testimony po ni Pastor Nestor, talagang meron siyang ginawa. Lumapit po siya sa Panginoon. Alam mo yun, kinausap niya po ang Panginoon. Kung totoong may Diyos, baka pwede mo naman ako pwede kaibiganin. Narinig ng Panginoon niya kasi mula sa puso yan. Alam mo, lahat ng mga nabibigatan, sabi ng Panginoong Jesus, lumapit kayo sa akin kayong mga nahihirapan. At kung nahihirapan po tayo, lumapit po tayo sa Panginoon. Lahat ng mga pasanin, ibigay mo natin sa Panginoon. At bibigyan mo tayo ng kapahingahan. Amen? Alam mo, siya lang po ang nakapagbibigay ng kapahingahan na hindi kaya ibigay ng mundo ito. Kahit na po napakaraming pera mo, wala pa rin kapahingahan. Kahit na po napakayaman mo, kung wala ang Panginoon sa iyong puso, wala pa rin kapahingahan. But kahit alam mo, meron ka man po, walang-wala ka lang, basta meron kang Jesus sa puso mo, may kapahingahan. Amen. Hallelujah. Pangatlo po na ating matututunan na sinasabi ng Panginoon is ang Diyos nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Hallelujah. Ang Diyos nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. So, kahit man po kami at ating mga nagawang kasalanan, ang Diyos po ay natin buhay ay ang ating Diyos ay buhay at nagpapatawad po ng ating mga kasalanan. Sabi po sa kanyang salita sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, sabi po, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So lahat po tayo ay walang perfect po, yan po ang bad news kasi alam mo, walang perfect. Wala po. So, pag pinili ko yan gusto sa kanyang sarili, talagang masamang-masama siya. Pag purihin ng Panginoon, meron tayong Diyos na buhay, pinagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi po sa kanyang salita din sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 23, sabi po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan po ay bad news, hindi magandang balita po yan. Kasi ang kasalanan, kapag nagkasalanan tayo, ay sigurado diretso na sa kamatayan. Ngunit ang magandang balita po ang salita ng Panginoon. Ngunit sabi po, kung ituloy natin na basahin, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah, purihin ng ating Diyos na buhay. Yan po ang good news na binibigay ng Panginoon. Hallelujah, ang Diyos natin ay nagpapatawad at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Paano natin po gagawin yan? Paano po natin gagawin yan? Na hingi ng tawad, sabi po sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, sabi po, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ibig sabihin po, ipinapahayag, kino-confess po natin, sinasabi po natin, sabi po sa salita ng Panginoon, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ang ating Diyos po ay tapat at matuwid. At kung ino-confess po natin, ipinapahayag po natin ang ating kasalanan, binibigay po natin sa Kanya, sinusurrender natin po sa Panginoon, ang ating Diyos ay tapat at matuwid. Amen. Lilinisin niya po lahat ng ating mga kasalanan. Sino po bang ayaw doon? Lahat po tayo ay gusto. Amen. Hallelujah. Gusto natin din ang kapahingahan, mga kapatid. Hallelujah. So, tuloy natin babasahin natin ang
nasa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi po niya sa Isaiah kapitulo 1 versikulo 18, sinabi pa ng Panginoon, hali kayo, pag-usapan natin. Kung sinabi ng pag-usapan natin, sabihin mo, pag-usap ka sa Panginoon, amen. Gaano man kabigat ang inyong kasalanan, sabi ng Panginoon, kahit ito'y matingkad na pula, ibig sabihin na kahit anong kabigat, kahit gaano karami ng iyong kasalanan, matingkad na pula na, sabi ng Panginoon, ito'y aking papuputiin tulad ng niebe. Anong ibig sabihin ng niebe? Isang yellow, white, amen. Kaya niya mong gawin yan. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ano ang ating gagawin? Isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Pang-apat po na ating matututunan mga minamahal, kay Hesus Kristo lamang ang tanging buhay na pag-asa. Only Jesus Christ, our living hope, mga kapatid. Hallelujah. Kung ikaw ay naniniwala, sabihin mo, amen. Hallelujah. So, Jesus Christ is our living hope. Sabi po sa kanyang salita. Hallelujah. Sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 3. Anong sabi po niya? Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo bibigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. So ang ating pag-asa ay kay Kristo lamang. Amen. Our living hope is only Jesus Christ. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So kapag ibinigay natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng pag-asa. Hallelujah. So, isa pang salita ng Panginoon dito ay sa Roma chapter 10 verse 17. Sa Roma kapitulo 10 versikulo 17, sabi po, kaya ang pananampalataya na ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kung ang ating hope o ating pag-asa ay si Kristo lamang, paano natin magkakaroon ng pananampalataya ay ating laging pakikinig sa salita ng Panginoon. Paano mo tayo magkakaroon po, mga kapatid, ng pananampalataya, magkakaroon ng pag-asa. Laging makinig ang salita laging makinig sa salita ng Panginoon. At ang bunga ng ating pagkikinig ay tungkol kay Kristo lamang. At magkakaroon tayo ng kapahingahan. At alam mo yun, yung mga pag-asa. Mga kapatid, hindi po madali. Ako'y nagsasalita dito pero nandun kayo dyan sa loob. Hindi po madali. Parang kung iniisip mo pa, nandiyan ka sa labas, sabihin mo, pero alam mo, porque nandito rin kami sa labas, ay wala na po kami mga trials at challenge. So, ang kaibahan lang po dyan kayo, pero doesn't matter po kapag meron tayong challenge, kapag binigay natin sa Panginoon, ay mabibigyan mo tayo ng kapahingahan at pag-asa. Amen? Hallelujah. So, alam mo yun, minsan naisip natin napaka-bagal naman, at minsan bakit ang tagal-tagal yung hearing natin. Pero alam mo mga kapatid, mayroong plano ng Panginoon. Gusto mo pa siyang makilala. And praise the Lord, dahil may mga kapatiran po tayo na naghahayag ng salita ng Panginoon, dahil ang gusto ng Panginoon ay makinig ka sa salita ng Panginoon at makilala mo siya. Mga kapatid. So, may pag-asa pa mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ano yung napag-aralan natin? Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan magbuhay ng puso. Puso matigas at gawin puso mong masunurin. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong puso, ay kaya niyang gawin, baguhin ang iyong puso. At sa Diyos po, meron po kapahingahan. At sa Diyos, nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. At ay Hesus Kristo lamang po ang tanging pag-asa. Wala nang iba mga kapatid. Amen? Hallelujah. So,
Kapatid, kung ngayon lamang na napakinggan mo ito, salita ng Panginoon, ini-encourage kita, ini-kaya kita na isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na mapayapa, buhay na matahimik sa likod ng iyong dinadanas, ibigay mo kayo doon. At alam mo paano gawin yun, i-confess mo yung mga kasalanan mo, ibigay mo sa Panginoon. Ini-encourage kita ipag-pray, itong prayer, short prayer ito, pero powerful, very powerful, kapatid. Gusto mong magkaroon ng kapayapaan, isuko mo sa Panginoon. And I encourage you na panalangin itong maiklit panalangin, pero makapangyarihan panalangin. Kung gusto mo, kapatid, ibilang tayo po yung muko at ipikit natin ang ating mga mata. Hindi aksidente na napakinggan mo ang salita ng Panginoon. Gusto niya na magkaroon ka ng kapayapaan dahil yan ang nais ng Panginoon. Kung gusto mong tanggapin ng Panginoon, panalangin mo itong maikli na panalangin ito. Kami po makikisa sa iyo. Panalangin mo ito ng maikli panalangin, bukal sa iyong puso at sasambitin mo. Kung handa ka na, panalangin mo ito, tutularan mo ang panalangin ito, pero galing sa iyong puso. Kung ready ka na, bilang parang 3, 1, 2, 3. Huwag mo akong tignan yung kapatid mo, huwag mo. Ikaw lang at Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon, makipag-usap ka sa Kanya. Amen? Ready ka na? Close your eyes, pikit mo yung mata. Amen? Lahat tayo, panalangin ito. Panginoong Jesus, sinasamba kita. Salamat po sa iyong salita na napakinggan ngayong araw. Salamat po, Jesus, na binigay mo ang iyong buhay para sa akin. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli. Sa oras na ito, ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa oras na ito, sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo, ang aking puso sa iyo, at tinatanggap kita bilang Diyos at aking tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po ako lumakad na naaayon sa iyong salita araw-araw. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan mo natin ang Diyos na buhay. At kung pinalangin mo yung kapatid dahil bukas sa iyong puso, ang Diyos nakikinig. And I want to encourage you sa awit na ito. Alam mo ba, yung kantang ito na ay conclusion na po. Itong kanta ni Capre Aguilar po na habang may buhay. Habang buhay ka ba, may pag-asa. Amen. Ano po yung sinabi ng kanta ni Capre Aguilar? Habang may buhay, may pag-asang makakamit. Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. Umanalig ka sana, ikaw ay di nag-iisa, karamay siya. Isa pa, sabayan mo ako. Habang may buhay, may pag-asang makakamit. Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. Umanalig ka sana, ikaw ay di nag-iisa, karamay siya. Hallelujah. May pag-asa pa, mga kapatid. Lahat po tayo mo. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa oras na ito namin napakinggan na yung salita mo. Dalangin po namin na tulungan po kami, Panginoon, na lumakas sa iyong salita. At Lord, dalangin po din namin na yung banal na Espiritu laging mag-minister po sa aming puso. Lord, tulungan kami po naniniwala na kaya mo pong baguhin ang aming puso. Lord, ito po ang aming puso, binibigay po namin sa iyo. Lord, dalangin po din namin na bigyan mo kami ng kapahingahan. At salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, Lord God, na kahit marami po trials sa aming buhay, Lord, sabi mo sa iyong salita, may pag-asa po. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon, Lord God. Salamat po. Ikaw po ang aming tinataas at pinapupurihan. Itong aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. So,
Purihin ang ating Diyos na buhay. Sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. Ibigay ko po sa ating mahal na